Mapagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay mag-aharal ng salita ng Diyos. Ano po? Pero, okay. Meron po tayong kasama. Baka akala nyo po, ayan, ako lang. Sila po yung husband and wife. Si Brother Hachi, Sister Kim. Palagay ko wala na magagalit ngayon eh. Ano na magagalit pa kayo? Lang, hindi ka nakagets agad? Sabuena. Joke ko lang po yun. Kasi po, Sabuena. pag nakakasama sila sa video, pinipicture, medyo nagagalit. Pero ngayon hindi na po nagagalit. Iba na ngayon eh. Ang ating pag-aaralan, yung kasaysayan kay Jesus sa pagkapako sa krus. Alam niyo po, yung pagkapako sa krus ni Jesus, napakagandang memorable. Yang meron kang ginto, malaking memorable yan. Pero iba po yung history ni Jesus is about pagkapako sa krus. Doon po tayo kukuha ng pag-aaral. Sa pagkakataon na ito, ang gamit ko po ngayon ito, King James Version, English Tagalog. Kasi po, merong mga, sa YouTube kasi, meron po sa akin, nagsusubscribe sa akin, ang gusto po nila magsalita ako ng English. Nagre-request sila. Ang request nila, pwede ka bang magsalita ng English para maintindihan namin? Eh dahil puro Pilipino po ako, hirap akong mag-English. Hindi kasi ako lumaki sa Amerika. Yun ang ano po. Ano? Kasi nung nag-aaral ako, isa naging problema ko, yung English na subject ko. Kaya yung teacher namin doon, napagtsatsagaan lang po ako. Kaya pumapasa naman. Kahit pa paano. Kasi masipag ako mag-aaral na. Ang ating pag-aaralan is about Jesus, pero bago tayo papalahod doon, hingin natin ang tulong ng Panginoon Diyos. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Kasi po, kung hindi mo kami gagabayan, tiyak baka madaya kami na mandaraya. Kaya ikaw po ang gumabay sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito yung sa Lucas chapter 23 verse 34. Sa gayon ay sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Sa English, then said Jesus, Father, forgive them. Yan. Meron na pong English kayo, ano? Sabi ni Jesus, patawarin mo sila. Ngayon, ang tanong, sino ang patatawarin? Yung gumawa po sa kanya ng pagpapako sa krus. Yung senaryong parang ganito, umarap sa hukuman si Kristo, inatulan ng hukuman ng death at isinagawa ang death sa pamamagitan ng sundalo. Yan. Sila yung tinutukoy ng ating Yesus dito. Nung sabihin niya na, ano po nakalagay? Sa gayon ay sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang ginagawa. Sa English, ito yung problema, English Tagalog, kailangan may translation. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Yan. Yung palang yung ginawa nila kay Jesus, wala silang alam, wala silang kamalayan. Na ito palang inatulan nilang kamatayan, siya po yung tagapagligtas nila. Kasi inatulan po siya
Kasi dinamanda siya ng kapwa niya Udyo sa korte ng Roman government. Yan. Sabi ni Jesus ay, hindi nila nalalaman kung ano kanilang ginagawa. Alam niyo po, merong ganitong dialog din. Naalala ba si Esteban sa Gawa chapter 7? Ito po ang salita rin ni San Esteban. Tignan natin sa chapter 7, verse, simulan natin dito sa, si Esteban po kasi, ito yung first martyr na natala sa Biblia na pinatay ni Saulo. Sa pangalang Hebreo po, itong Saulo ang tawag sa kanya ni Jesus. Pero sa ibang lingwahe, yan po si Pablo na ginawa niyang apostol. Tingnan niyo po yung history ni San Esteban. Chapter 7, verse, kunin na lang natin yung dito, yung sinalita niya kanina sa dito po siya nang ito, abatoy San Esteban hanggang mamatay. Kasi kanya nasabi sa panahon ng alas at nakita niyang bukas ang langit. At nakita niya po yung kaluwalhatian ng Diyos at nakita niya sa kanan si Jesus na nakatayo. Yun ang sinasabi niya sa mga tao. Kaya sa ganong pagtuturo ni San Esteban, nagalit ang tao. Bakit? Kaya siya po ay kinaladkad. Dinala sa plaza Ano nangyari? para batuhin hanggang sa mamatay. Alam niyo yung pagparusa noon, stoning, yung bato. Binabato hanggang mamatay. Sa verse 60, tingnan natin po babasahin ko. Ng 59. Nato nila si Esteban na tumatawag sa Diyos at nagsasabing, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking kaluluwa. 60. At siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag ibilang ang kasalanang ito sa kanilang sakdal. Yung pagpatay po pala ng kasalanan. Naalala niyo ba yung 10 kang papatay? So, pag pumatay ka, kasalanan. Kaya sila nagkasala, pero ang sabi ni Esteban, huwag na silang patawarin sila sa kanilang ginagawang pagbato sa kanya bago siya mamatay. At siya lumuhod at sumigaw ng may malakas na tinig, Panginoon, huwag ibilang ang kasalanang ito. Di kasalanan pala pagpatay. Kasi nga, sabi ng Diyos sa 10 utos, huwag kang papatay sa kanilang sakdal. At nang sinabi niya ito, siya nakatulog. Sa Biblia po, sa King James Version, ang mga patay nakatulog ang nakalagay. Pero kung pupunta kayo sa ibang klaseng Biblia, ibang salin, ang nakalagay doon, patay. Patay ang nakalagay. Doon sa natutulog. Pero most probably sa King James Version, ang nakalagay natutulog. Kagaya na lang ni Jesus at saka si Lazaro. Ang sabi niya, si Lazaro natulog. Pero ito, si Lazaro patay na. Ngayon, kung inyong mapapasin ang salita ni San Esteban, ang patay na lang, alam niyang mamamatay siya. Kasi sa kanilang tradisyon ng mga Hudyo, papatayin siya. Anong sabi niya? Patawarin sila. Sa ibang salin ng Biblia, ganun po nilagay. Panginoong Yesus, patawarin mo sila. Bibilang na kasalanan sa kanila ito. Mamatay lang, ang iniisip pa niya ay ang
kasalanan na patawarin. Kung niya nalaman yan, di kay Kristo, anong sabi ni Kristo? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila ang kanilang ginagawa. Tingnan niyo po si Pablo. Kung nalalaman po yung kasaysayan ng buhay ni Pablo, bago siya naging apostol, isang mamamatay tao. Ang una niyang biktima ay si Esteban. Ngayon, habang ginagalad sa Damasco, kapasok sa mga templo, inanap yung mananalataya para sa atan, talaga apostol. Tingnan niyo po yung patutuho ni Pablo. Yung kinukwento niya tungkol sa kanya panahon ni na sa panahon niya tungkol kay Jesus. Dito po sa ito, hanapin natin sa Timoteo, unang Timoteo sa 12. Anong sabi ni Pablo? At ako'y nagpapasalamat kay Kristo Jesus na ating Panginoon na siya ay nagpapalakas sa akin dahil sa binilang niya akong matapat at iniligay ako sa ministeryo. Yung pangangaral, ministry. 13. Na dati ay isang lapastangan at isang mang-uusig at na mapang-amak. Ngunit ako'y nagtamo ng kahabagan dahil ginawa ko ito ng may kamangmangan sa di pananampalataya. Kita nyo si Pablo? Sa ibang salin ng Biblia, ginawa niya yun sa kawalan ng pananampalataya kay Jesus. Yung sinabi ni Jesus na pako sa krusa, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan mismo ang naging pagkatao ni Saulo. Nung Saulo pa siya, hindi pa siya apostol. Anong sabi niya? Ito, nagkukwento siya rito, nagtetestimony siya sa kanyang mga kausap. Anong sabi ni Pablo? Na dati ay isang lapastangan at isang mangusig at panghamak. Ngunit ako'y nagtamo ng habagan dahil ginawa ko ito may kamangmangan sa di pananampalataya. Sa English ay because I did it ignorantly in unbelief. Ignorant pala siya nung panahon na yun. Si Pablo, ignorante siya about Jesus. Ignorante siya. Kaya nung binigyan siya sulat ng mga punong saserdote, yung sulat na nakalagay po doon ay license to kill. Papatay ng mga mananampalataya kay Jesus. Pero nang nagkaikwentro po sila sa Damasco, na itinalaga siya ni Jesus bilang apostol niya, iba na ang naging dating sa ngayon. Ito sa binasa kong unang Timoteo chapter 1 verse 12. 14. Kaya ng Panginoon na ilubos sa kalaging pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ito ay isang matapat na pananampalataya at nararapat sa lahat ng pagtanggap na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at sa kanila'y ako ang pangunahin. Kita nyo po? Iba ang tunog niya ngayon. Ako ang pangunahin. Anong ibig sabihin ni Pablo? Sa kaligtasan na binibigay ng Diyos
Siya ang nangunguna. Siyempre siya ang nangangaral eh. Kaya ganun na lang ang kanyang testimony. Na anong sabi niya? Na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na sa kanila ay ako ang pangunahin. Yan. Kita niyo po ano? Sa English ay this is the faithful saying. Oh, may katapatan na siya ngayon. Faithful eh. Dati wala eh. And worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. O, kita niyo po. Siya pinakamataas na makasalanan, kaibigan. Kasi nga, iba yung kasalanan niya. Anong kasalanan niya? Mamamatay tao siya at hindi basta tao pinapatay niya, kundi mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Kaya, ang sabi rito, whom I am chief. Alam niyo po yung chief? O, sa pulis. Chief of police. Sa isang presinto, ay yun ang pinakamataas. Chief of police. May mga chief ang mga pulis. The highest rank sa isang presinto. Ang tawag, chief of police. Kaya sabi ni Pablo, ay whom I am chief. Sa lahat ng makasalanan, ako yung, sa ibang salin, ako yung pinakamasama sa kanila. Kaya inabit naman niya po, pagkatapos na siya italaga ng Panginoong Yesus bilang kanyang apostol. Siyempre nangangaral ka eh. Dati nakikita kasama yung mga mangungusig kay Yesus. Siyempre pag yung mga tao nakaharap, hindi pa ito si Pablo na mangungusig, kaya sa isang kasaysayan sa Korinto, papatayin siya eh. Inaabangan siya, wala siyang lalabasan. Kumbaga parang nasa isang subdivision siya. Kaya siya nakalabas doon, nilagay po sa tiklis. Alam niyo yung tiklis? Nilagay doon at itinawid sa pader. Kumbaga, ito, pader ito, no? Nang mailagay sa tiklis si Pablo, ibinato doon sa itaas, nasa tiklis. Para hindi po makita ng mga tao na yung tiklis na yun, tao palang laman, ang tao ay si Pablo. Kasi po, pag nakita nila si Pablo, ay papatahin siya ng kanyang mga barkada dati. Pero nang gawin siyang ng apostol, iba na ang kanyang diskarte. Si Jesus na po ang kanyang ikinukwento. Kaya dito nyo makikita po yung kamatayan ni Jesus, napaka-significant. Ano ang ating natututunan doon? Sabi ni Jesus, patawarin mo po sila, Ama, hindi nila alam ang ginagawa. Ganon din po tayo. Kaya lahat po ng tao nagkasala. Kasi nga po, hindi tayo nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos dahil sa kawalan natin ng pananampalataya. Yun ang totoo nun. At tinawag pa nga tayo ni Jesus nun eh. O sige, babasahin ko po sa 1:8. Anong sabi ni Jesus? Nang wala pa tayong pananampalataya sa Kanya? 1:8. Kayo, tanggapin nyo man hindi, nasa inyo po yan. Pero ito'y nakasulat sa Biblia. John 44, 8:44. Kayo ay sa inyong ama ang dyablo. Anak pala tayo ni Satanas ng araw. Anak ng dyablo. Di ba masakit po yan, kaibigan? Masakit yan. Kaya pag meron nag-ahaway, matinding away, anong sabi niya? Demonyo ka! Satanas! Hindi po ba ganun ang mga haway? Ano sabi niya? Ang inyong ama ay ang dyablo. Ano ang dyablo? Di masama. Lahat po tayo masama. Kaya lahat tayo nagkasala. Kaya merong isang Yesus pinako sa krus. Kung wala po tayong masamang ginawa, kung wala tayong kasalanan, wala pong ipapako sa krus kahit anong mangyari. Wala.
Tingnan natin Roma chapter 5. Ayon kay San Pablo na apostol. 5:8. Tingnan po, babasahin ko ha. Datapwat ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Sa gayon, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Jesucristo ay namatay para sa atin. Yan po. Kasi po masama tayo, makasalanan tayo. Kaya merong isang Jesus na namatay sa ibabaw ng krus. Sa English, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Salamat, Panginoon. Paano kung wala namatay na Jesus? Iyon na sinasabi ni Jesus, patawarin mo sila sa hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lahat naman po tayo, hindi natin alam ang ginagawa natin eh. Pero nung maaralan tayo, doon po tayo natutong sumampalataya kay Jesus. Ngayon, ano naging sitwasyon? John 1:12. Basahin po natin anong sabi ni John. Ito. John 1:12. Ito 1 verse 1, chapter 1 verse 12. Datapot gaya ng marami na tumanggap sa kanya, kay Jesus tumanggap, ay ibinigay niya sa kanila ang kapangyarihan upang maging mga lalaking anak ng Diyos sa makatwid sa kanila na nananampalataya sa kanyang pangalan. Isang pangalan lang ang sasampalatayanan mo. Jesus only. Jesus only. Or in Christ alone. Sa English po, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Amen. Dati anak ni Satanas, ngayon anak na ng Diyos. Di ba napakaganda yan? Pag anak ka ng Diyos, kung saan ang Diyos, duduhong ka rin. Kung tagalangit ang Diyos, pagkamatay mo, may langit kang haakyatin. Parorohonan, ayon si Jesus. Chapter 25 ng Mateo, verse 35, 36, 37. Ano sabi ni Jesus? Mga pinagkaya ng aking manayin niyo ang riyang handa sa mula pagkahin ang sanlibutan. Maliwanag po yan, Kaya, sons of God, ibig sabihin, maraming mananampalataya. Even to them that believe on His name. Ang masakit po, alam niyo kung maraming naniniwala kay Jesus, pero naniniwala pa rin sila sa iba. Ano yung ibig ko sabihin? Si Jesus lang sapat na eh. Bakit kailangan sumampalataya ka pa sa mga santo o santa? Sapat na si Jesus. Kumbaga sa pagkain, wala ka nang hahanapin pa. Pero bakit kailangan mo pang haluan ng iba? Kaya dyan po nagkakagulo-gulo ang buhay ng tao. Tandaan niyo po, ang kamatayan ni Jesus ay forgiveness. Ama, patawarin mo sila. San Esteban, Panginoong Jesus, patawarin mo sila. At sabi ni Pablo, hindi ko po alam ang ginagawa ko. Pero salamat kay Jesus, pinatawad ako. Tayo rin pwede natin sabihin yan. Dahil kay Jesus pinatawad tayo ng Diyos. Okay po ba? Biblical na biblical. Meron konting English
magsasanay ako magbasa ng English. Ano, sa inyong mga gustong magsalita akong English, kanya lang, pasensya, dahil nature ko po is Pilipino talaga. Ngayon, gusto niyo mag-usap tayong maayos? Dahil Kapampangan ako, di mag-usap tayo sa wika ko, Kapampangan. Ganun lang po, Salamat, Panginoon, sa liwanag ng iyong turo at aral, na kami palang mga tao, anuman ang bigat ng kasalanan, meron po kaming kapatawaran. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, especially, gusto nyo biblical? Biblical naman po lahat ang ginamit ko eh. Wala pong okos-pikos o anumang pandaraya. Like and share, kayong mga nasharean, mag-share po kayo sa iba. Malay ninyo, yung palang taong makakatanggap nito, ito po yung inihintay nyo. At inihintay sa inyo, yung mag-share kayo sa kanila. Ako po ang inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Naman po, kasama natin. Ayan. Pangalan Brother Achi. Brother Archie. Sinabi mo lang, brother eh. Okay. Ako po si Sister Kimberly. Full name ba, brother? Tama na. Ayaw yung banggitin ito ang pangalan niya. Ayan. Nahiya po sila kasi pagkapagaling